tayo and let's begin to worship our Lord. Let's praise Him. And let's start with a prayer. Let's bow down our heads and let's come to Jesus. Lord, we praise you. We adore you. We lift your name in the highest, Lord. Lord, we are here in this morning. We want to worship you. We want to magnify your name. Lord, I pray, Lord God, that you help us to focus, Lord, with you as we worship you, as we sing praises to you. Lord God, also as we hear your word, that's the important thing, that we apply it to our daily lives. Lord, we come to you, Lord God, we humble down ourselves. We confess all our sins to you. Please cleanse our hearts, our minds, our soul, and our body, that we may be holy and acceptable to you, Lord God, everything that we do for you. And as we come to you, Lord God, I pray, Lord God, that those who are not yet here, please guide them, protect them from all evil ones. Thank you, Lord God, for everything, for this week, for all the blessings, even also for all the sufferings and circumstances that we may be experiencing. We know, Lord God, that you are always present. You are always faithful with us. And we love you for that. We want to worship you and we want to surrender our everything to you. We love you, Lord God. In Jesus' name, amen. Let's sing the chorus of the Philistines.
Psalm 71, verse 13 to 20. I will praise you with the harp for your faithfulness, my God. I will sing praise to you with the lyre, Holy One of Israel. My lips will shout for joy when I sing praise to you. I hope you have delivered. Puri natin ang Panginoon para sa inyo. Amen. Good morning po ulit sa ating lahat. And are you ready to praise our Lord? Amen. This is amazing praise.
and constant for all of us. Thank you, Lord God, for your love. As we praise you this morning, we bring you back all the praises and thanksgiving to your name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Let's welcome one another. Pakayan po natin ang bawat isa.
Good morning! Good morning! Okay, so nandito po tayo. Nagpupuri ang papasalamat sa Panginoon. Mag-share ng mga kagalakan sa ating mga gusto. At pagpapala ng Panginoon. Sino po mauna? Dami po. Wala po? Siguro po, kung wala, ako muna. So, salamat po sa Panginoon kasi yung mga biyaya ng Panginoon ay laging sapat sa ating pangangailangan. Maraming mga alalahanin, pero yung Panginoon ay laging nandyan. Salamat din kasi nung araw, first day na tayo nakapag-relax, nakasingit sa pag-relax. So, salamat po sa banding kay Sanet, kay Oyet, kay Marikina, at sa kaibigan namin na galing sa ibang bansa. So, thank you Lord kasi kahit pa paano nakakasingit para makapag-relax. So, I praise God kasi marating ulit namin yung isa pang creation ni God. So, salamat dahil pinagkakalooban pa ng kalakasan upang marating yung mga ibinigay ni Lord sa atin. So, yun lang po. Sino pa po? Good morning po. Unang-una, thank you my Lord kasi ligtas tayo may bagong araw. Pangalawa, syempre, kahapon kasi graduate na ako. Thank you my Lord kasi ramdam ko siya throughout my college life. Nung siya sa tuwing feeling ko parang hindi na kaya, gano'n. Sa tuwing mahirap sa tuwing ay, yan sa mga bata. Sa tuwing 5, gising pa ako nagsusulat. Ayun, syempre, salamat ako kay Lord din kasi nasayaan ako na napaka mapagmahal. Napaka-okay na tatay, napaka-tatay. Ayun, so thank you kasi literal na sagot pawis yung inahalin nila para sa akin. Thank you kay Lord kasi sobrang bait nila, sobrang laki ng sacrifice nila para magkasuyo ako kami mga kapatid. Thank you so much, Lord. Ayun lang. Thank you ulit kay Lord. Love you. Thank you kay Lord kasi nag-graduate na si Kuya. So, panibagong linto na naman ang kanyang buhay sa college. Salamat dahil mabait na bata si Kuya. Thank you si Tita Jean. Sino ba po? Wala na? Wala na kahapon? Kung wala na po, tayo po ay tapos sa manalangin. Lord, maraming salamat po sa umaga nito. Kami po ay nagpupuwi sa iyo. Hindi po kami nakapagkaroon ng Panginoon sa aming mga kasalanan. Sa aming mga Panginoon na hindi po nagagawa para sa iyo. Lord, kami po ay nananalangin at nagpapasalamat Panginoon sa patuloy po kayo sa amin. Pagyakap Panginoon sa amin. Makikita ng Panginoon ay positibo at negatibo. Kayo po ay nandiyan sa aming tabi. Lord, alam mo po ng bawat isa ay pasalamat. Hindi nila po nasabi, Panginoon, subalit sa kami ng mga puso. Lahat po kami ay pasasalamat sa inyo. Sabi nga po, Panginoon, na in all circumstances, give thanks to the Lord. Kaya alam po, Panginoon, ang inyong mga anak, lahat po kami ay pasasalamat sa iyo. Lord, dalangin po po Panginoon ang magsasalita sa harapan na ito, ang maghahati ng inyong mensahe, Panginoon, ay itago niyo po sa inyong likuran. Ang inyong pong salita, makita sa Kanya,
pagpapalang nagpupula sa iyo. Lord, dalangin ko po ang inyong pagpapalang is sa susunod na linggo na kayo po, Panginoon, ang patuloy na magabay sa amin. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. All praises and thanks to God kasi birthday ng aming anak ngayon! 33 years. No boy, no girl. Since birth. Pero I thank God for his life kasi may ekonomiya. Kanta na lang tayo. As we sing our hymn today, because love is God and love is joy. He gives us promises in our lives as we continue to worship Him and adore Him in our lives today. At as we continue to walk in our Christian life. Singing our hymn this morning, Love Divine, O Love Excellent. Love divine, oh, love excellent, joy of heaven.
Good morning. Good morning. May I request everyone to please rise as we read the Word of God. Let us open our Bibles to Haggai chapter 1. I will be reading from the Christian Standard Bible version. Haggai chapter 1. In the second year of King Darius, on the first day of the 6th month, the word of the Lord came through the prophet Haggai to Zerubbabel, the son of Shealtiel, governor of Judah, and to the Joshua son of Jehozadak, the high priest. The Lord of armies says this: These people say, the time has not come for the house of the Lord to be rebuilt. The word of the Lord came through the prophet Haggai. Is it a time for you yourselves to live in your paneled houses while this house lies in ruins? Now the Lord of armies says this: Think carefully about your ways. You have planted much, but harvested little. You eat, but never have enough to be satisfied. You drink, but never have enough to be happy. You put on clothes, but never have enough to get warm. The wage earner puts his wages into a bag with a hole in it. The Lord of armies says this: Think carefully about your ways. Go up into the hills. Bring down lumber and build a house, and I will be pleased with it and be glorified, says the Lord. You expected much, but then it amounted to little. When you brought the harvest to your house, I ruined it. Why? This is the declaration of the Lord of armies. Because my house still lies in ruins, while each of you is busy with his own house. So on your account, the skies have withheld the dew, and the land its crops. I have summoned the drought on the fields and the hills on the grain, new wine, fresh oil, and whatever the ground yields on people and animals, and all that your hands produce. Then Zerubbabel, son of Shealtiel, the high priest of Joshua, son of Jehozadak, and the entire remnant of the people obeyed the Lord their God and the words of the prophet Haggai, because the Lord their God sent him. So the people feared the Lord. Then Haggai, the Lord's messenger, delivered the Lord's message to the people. I am with you. This is the Lord's declaration. The Lord roused the spirit of Zerubbabel, son of Shealtiel, governor of Judah, the spirit of the high priest Joshua, son of Jehozadak, and the spirit of all the remnant of the people. They began work on the house of the Lord of armies their God, on the 24th day of the 6th month, the second year of King Darius. Let us all pray. Our Lord, Heavenly Father, papasalamat kami sa umagang itong binigay niyo sa amin. We thank you, Lord, for your mercies, your grace upon us, Lord, the blessings, Lord, and all of the good things that we've experienced, Lord. Lord, continue, Lord, to transform us, to fill our hearts with your words, Panginoon, and to empower us to follow your commandments, Lord, to bring glory on earth, Lord, to bring the lost to you, Lord, and to share your love to others, Lord, that is near us, that is far from us, Lord God. And I pray that we will be able to execute, Lord, your commission to us, Lord, to disciple all the nations, Lord God. And I pray that your glory, Lord God, may fill this earth, Lord. And I pray that you continue, Lord, now to reveal yourself in us, Lord God. That we will be your ambassadors for your glory, Lord. Bless us, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. We can all now be seated.
So thank you worship team no sa magandang kantahan. Thank you Ate Eunice. Thank you din kay Mama sa pasasalamat niya sa pagkanta ng hymn. Since birthday ko ngayon, papasalamat muna ako. So, nagkapasalamat ako sa Panginoon sa faithfulness niya sa buhay ko. Kapasalamat din ako sa Panginoon na ito ang church na lumaki ako, that kayo yung naging part ng buhay ko, and ginamit kayo ng Panginoon sa aking napaglago and sa na nagmahal sa akin. And so, since love month naman ngayon, no, let us talk about the love of God. So, and let's talk about love in general. So, di ba, mayroong kasabihan na absence makes the heart grow fonder. And since nagiging absent ako dito sa church na to, namimiss ko tong church na to. No? Namimiss ko kayo. And parang like, when I pray, Lord, hanggang kailan pa ba ako mag-aaral? And parang I thank God na patuloy pa rin akong inibigyan ng lakas ng Panginoon sa pag-aaral, saka sa pagtitrain na rin, no? So, yung absence make the heart grow fonder. Pinag-aralan namin ngayon sa school, sa seminary. So, sabi ng karamihan, no, absence makes the heart grow fonder. Pero, sabi ng teacher namin, well, yan yung kasabihan, pero hindi yan yung totoo. Kasi, sa theory ng attraction, anong totoo? Proximity, Proximity makes the heart grow closer. Or siguro proximity breeds intimacy. So, sabi ko, ano ibig sabihin nun? And, sa atin, no, when we are far from something, kung tayo ay malayo, in this instance, Israel and the Lord. Malayo yung puso ng Israel sa Panginoon. Dito, sabi ng Panginoon, no, you have built your houses, no, but my house lies in ruins. So imagine mo, this happened 1,000 years ago. Yung bahay ng mga Israelites is well decorated, ang sabi pa doon sa akin is paneled houses. But my house lies in ruins. And dito nakikita natin that the heart of Israel is far from the Lord. And the Lord Himself, yung presence niya, is hindi niya pinadama sa Israel. That's why sabi niya, yung harvest niyo is manghihina. You will experience defeat. And that is because the disobedience of Israel. But at the same time, through Prophet Haggai, the Lord also promised one thing. And that is His presence. I am with you. So this morning, I entitled my message, the presence of God, that is taken from Haggai 1, chapter 12 to 13. Now verses 12 to 13. So yung context nito, galing lang yung Israel from being freed from Babylon. And imagine nyo, like, tayo na mga Pilipino, kakalaya lang natin sa mga Kastila. Diba? So, anong identity meron ang mga Pilipino nung lumaya tayo sa mga Kastila? Alam natin, tayo ay may mga master. Ang alam lang na, hindi natin alam
not just someone na may mag-uutos sa atin. Similarly, with Israel, since they've been in exile, ang alam lang nila is how to be under. Ang alam lang nila is how to, yung culture ng captives nila. And similarly, hindi nila, nalimutan na nila how to live as God's people. How to live, how to follow God. In verse 14, sabi niya dito, the Lord stirred up the spirit of Zerubbabel, the governor of Judah, the spirit of Joshua, the high priest, and the spirit of all the remnants of the people. And they came and worked on the Lord of hosts, their God. Pero ang Diyos ay may awa pa rin sa Israel. So He came through Prophet Haggai, reminded himself of His presence, and awakened yung desire ng mga people to work. So, there is merong argument, no? Lagi namin na pag-uusapan ng mga classmates ko. Ano ba yung nauna? Regeneration ba? Or justification? If tama ba? So, ano ba yung nauna? Salvation ba natin? O yung desire natin to be saved? Ano ba nauna? Na bibigay pa sa atin ng Lord yung desire na yun? Or should we desire to follow God? Diba? So, there is a lot of position and arguments na maririnig ka. Well, what is the answer? In my personal belief, I think that it could be both. No? God places a desire within us, and we will desire God. Diba? Kasi if we know ano talaga yung sagot, isipin natin, ay, hindi pala ako napili, so I should just sin. Hindi naman ako magpipili eh. Or on the other hand, ay, napili na ako. Hindi ko na kailangan sundin si Lord. Yes! Kahit ano nang gawin ko. I believe that the true answer is not revealed to us yet. Because ang desire ng Panginoon is for us to genuinely follow Him. And when we genuinely follow the Lord, miracles happen. So in history, sa ating history as Protestant evangelicals, so personally I believe daw na ang mga kapatid natin sa Katoliko is also Christians, no? They are also categorized as Christians. However, yung history ng church na Roman Catholic is that sila ay naging corrupt in history dahil imagine mo, ikaw na ang religion ng mundo. Ikaw yung nagde-determine sino yung magiging hari, sino magiging emperor. And even if you follow Christ, yung kapangyarihan is makukorrupt ka pa din eh. And that's what happened to the church. Tayo nanggaling tayo sa Roman Catholic Church. And in His mercy, hindi hinayaan ni Lord na magpatuloy lang through centuries na maging ganun ang mga tagasunod ni Kristo. And God used Martin Luther. No, God spoke to Martin Luther and pinaskil niya yung 95 theses sa church.
Because yung church is, katulad rin ng panahon ni Jesus, yung church ay ginagamit na nila yung kapangyarihan nila para i-down yung mga tao na sinasabi na nila, kung gusto mong mapatawad sa kasalanan mo, magbayad ka. Imagine, the church granting salvation not out of repentance but money. Diba? Mapapatawad ka, magbayad ka lang. That's how the church has been so corrupted. And the Lord God used Martin Luther to bring back, to remind ano ba talaga yung salvation, which is through the grace of God. Hindi about giving money to the church. In Acts, book of Acts, sa Pentecost, God Himself revealed the presence of the Holy Spirit, or the Holy Spirit revealed Himself sa mga apostles na sila ay nagtatago dahil sa takot. Sila ay nagtatago dahil sa sila ay nawalan na ng confidence na to preach. However, doon yung tinatawag na restoration ng Babel. If the Tower of Babel, God confused the language of man, doon ngayon ni-restore ng Panginoon yung kanyang through the Holy Spirit, which is the tongues. In His great mercy, no, that we know that tayo mga taos, we have a fallen nature. Na si Adam, because of the result nung fall of man, that we have this nature na gusto nating suwayin yung Panginoon. Na gusto nating na lumayo sa Panginoon. But still, in His great mercy, He is bringing us, God is still bringing us to His presence, into His flock. Which is our second point. First point, Alex, God awakens our desire. So itong desire na to is what made those people, God used this desire in the hearts of these people to follow Him. Next point, please. Ayan. God's presence reinforces our obedience. So in construction, recently mayroon akong narinig na term na reinforce concrete. So, magtaka ako, anong ibig sabihin ng reinforce concrete? Meron ba yung konkreto ba parang may special chemicals? Or meron bang special na hinalo pa, kaya siya tinawag na reinforce? So, kaya pala siya tinawag na reinforce concrete is meron siyang steel bars or mga bakal. Kasi pag ang semento or yung concrete ay ginamit mo lang na pundasyon, yung concrete ay gigiba siya kasi hindi niya yung compression ba, pwede mo siyang pipiin, pero pag ginalog-alog mo yung concrete, katulad ng earthquake, is gigiba siya. So by itself, ang concrete is mahina siyang material. Pero pag sinamahan mo siya ng bakal, magsasama yung kanilang attributes at magiging siyang isang matibay na pundasyon. Similarly, when we obey God, no, we think na yung obedience natin is through our own actions. Na yung faith natin is
Lord, sinusunod naman kita na so yung ambush natin na minsan naramdaman natin na tayo na lang mag-isa. However, nalilimutan natin that the Lord has been with us. That the Lord has been constant in our lives. If you remember Moses, na siya ay nabigyan ng isang mabigat na responsibility to lead Israel. And if ikaw ay mag-lead ng isang people out of slavery and lalabanan nyo yung isang empire na malakas tulad ng Egypt, sasabihin mo kahit ano. Sabi niya, you would come up with a lot of excuses. Like Moses, tayo ay iniisip natin na yung mga binigay sa atin ng Panginoon na responsibility is our responsibility. Na yung strength natin, yung magbibigay ng panalo or magbibigay ng success. However, nalilimutan natin na itong mga ministry na to, na pag-disciple, pag-evangelize, even our own personal time, even our own salvation is not by our strength, but by the strength of the Lord. That we will be able to follow Him. That the Lord said to Moses in Exodus 3, chapter 12, I will be with you. Katulad din nung kay Gideon, na dito sa Judges, nasabi niya, I am the least of my people. So yung takot na to, ito yung parang parehas kay Moses at kay Gideon, na sinasabi niya na kailangan pa ni Gideon ng fleece. Kailangan niya pa ng patunay na, Lord, ako ba talaga ay pinili mo? Lord, ito ba talaga ay pinapagawa mo sa akin? However, in Judges chapter 6, verses 12, sabi ng angel sa kanya, the Lord is with you, mighty warrior. Sa ating pagsunod sa Panginoon, sa ating pag-follow ng commands niya, we should not just do it, or we should not think na tayo ay sumusunod sa Panginoon out of our own strength, or tayo lang yung gumagawa lang, tayo lang ang nagsasabi na susundin ko yung Panginoon. Na iniisip natin na ano kaya yung mangyayari sa akin? Ano kaya yung mangyayari sa pamilya ko? Sa mga mahal ko sa buhay? Kung susunod ba ako sa Panginoon is meron kayang mag-aalaga sa mga mahal ko sa buhay? Is mapapabayaan ko ba yung mga mahal ko sa buhay pag sumunod ako sa Panginoon? And time again, we will see sa Bible, and even in our history, that the Lord has been with us. That God always says, sabi dito ni Jesus, sa Matthew chapter 28, sabi niya dito, when Jesus gave the Great Commission, sabi niya Jesus dito from verse 18, all
authority is given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe everything that I have commanded you. And remember, I am with you always to the end of the age. Imagine, no? In Old Testament, the same words as Jesus said here, I am with you. Sa panahon ni Haggai, the Israel started the work. And ito yung sinabi ng Panginoon sa kanila. Next slide, please. God's presence transforms us. So sa ating pagsunod, no, in any part ng season ng buhay natin, God, hindi natin kailangan antayin na tayo ay mabago, or hindi natin antayin na God, hindi natin kailangan antayin na tayo ay fully healed na. Because God meets us in all of the seasons of our lives, no? The Lord calls us constantly to follow Him, to serve Him, and to obey His words. So, sa pagka-construction ng bahay, merong, pag naghahalo ng semento yung mga laborer, no? Nung bata ako, mahilig akong manood nung mga nagmi-mix ng semento. Kaya ako taro yan. Di ba? Tapos upo ka doon. Minsan may tinapay ka pa, ganyan. Tapos kasama yung mga kaibigan mo. So, nung binibuild tong simbahan natin, naalala ko, nanonood kami. Kasama ko si Jong, kasama ko si Kuya, or siguro yung mga kapitbahay namin ata nun. So, napansin ko, yung unang steps doon is yung semento, yung parang meron silang yung sifter ba yun? Yung strainer. So, hinihiwalay nila yung bato, yung buhangin. Ayun, kung ano ang tawag doon. Tapos, kamaya, darating yung truck, nandiyan yung mga bato-bato, nandiyan yung mga buhangin. Tapos, ihalo na nila yung semento, tapos papalahin, ganyan. So, sa buhay natin, no, yung puso natin, as we age through life, no, habang tumatanda tayo, is minsan napapasukan ng kung ano-ano, minsan tayo ay na-heartbroken, tayo ay nagkakaroon ng mga disappointments. So, sa counseling, ang tawag namin doon ay mga baggages. No? Minsan, yung mga sakit natin sa puso, yung mga hinanakit pala, yung mga hinanakit natin sa puso, minsan, hindi siya nagkakaroon ng sagot. Minsan, hindi siya nagkakaroon ng closure. And tayo ay namumuhay na dala-dala itong mga bagay na to sa puso natin. Itong mga bato, itong mga buhangin sa puso natin. Pero si Lord, gaya nung tao na naghahalo ng semento, itong mga baggages natin sa buhay natin, ay gagamitin ito ni Lord, pupulutin niya ito, at Kanya itong hahaluin. Hahaluin niya ito para gamitin kung semento. Kasi ang semento, pag hindi mo siya hinalo, hindi siya mabubuo na maging ito, semento. So sa English, di ba, yung cement, yun yung powder, yung concrete, yun yung itong structure na to.
At kung hindi hahaluin ang semento, hindi siya magiging concrete. Similarly, sa buhay natin, itong paghalo ng Panginoon sa puso natin, ito yung ginagamit niya for His glory. And sa panahon ng mga Israelites, yung lahat ng naranasan nilang sakit, lahat ng naranasan nilang pagpapahirap, is God used all of those para to build this temple, to remind His people na maging vigilant. Kasi kung hindi dumaan yung mga Israel sa ganong persecution, hindi nila iisipin na kailangan kong i-build itong wall sa panahon ni Nehemiah. I-build itong temple. Kahit hindi magkakaroon ng urgency. And even until today, if you agree or disagree sa actions ng Israel ngayon, it came from their history na kailangan nilang to do something to preserve their identity, to preserve their country. And sometimes the Lord uses these things in our life, the painful events in our lives, I remember nung I think last year, meron kami isang devotional na if kilala niyo po si Henry Nawen, so isa po siyang pare, pero yung kanyang work sa counseling is very helpful. So, isang devotional namin galing sa kanya is memory. So, bakit memory? Ayon sa devotion na yun, itong memory na to is bakit yung mga painful na pangyayari sa buhay natin is hindi natin dapat basta kalimutan. Bakit kailangan na we should still remember? So, di ba, ang normal na pag-comfort sa isang tao, kalimutan mo na yan, okay lang yan. Pero according to Henry Nouwen, it is important to remember the painful events in our lives. Why? Because in the remembrance of those events, we also remember how God has helped us. Na itong memory na ito ay gift sa Panginoon. That we have passed those painful events and we have been secured. No? So, and then isa kong classmate, no? Si Brother Jeno, sabi niya, so ganun pala, kaya pala, when I went to Vietnam, nandun pa din yung mga museum, yung mga history ng kanilang past. Kasi as creation of God, remembering the painful events in our lives is not a way to burden us. But however, if you take account yung Panginoon throughout those events, throughout yung mga tao na tumulong sa'yo, we also remember the good things that happened. And that is the way to healing. And similarly, yung pag-steer na to, these painful events, these things in our life, the baggages in our lives, na itong mga bagay na to is the way that God uses to help us remind of His commands. That as we continue serving the Lord,
na hindi tayo mag-fall into the trap of thinking that following Jesus is just full of happiness. Diba? Full of joy and peace. Kasi Christian life is not joy and peace. Diba? Being with the Lord is joy and peace. Pero living as a Christian, going against the world, is not easy. It's not yung a bed of roses. Yung kanta, a bed of roses. It is a bed of thorn. And the early church remembers this. In history, sabi rin nung teacher ko, sa early Christians, ang interpretation nila sa Revelation is that the apocalypse or the end of times already is happening. Why? Kasi nararanasan na nila eh. Hinahabol sila, hinuubos sila. And if you are Christians during the first century, it is a death sentence. However, sila ay nagpatuloy. And for them, the scriptures, the promise of Jesus Christ that I will be with you to the end of the age. And for them, end of age na. It's what that kept them. It's yun yung nagpadami actually sa Christians because of the persecution. Ito yung nag-steer sa hearts ng mga tao na they are reminded, the Lord is with us. And sometimes, pag komportable tayo, na-take for granted na natin yung presensya ng Panginoon. Yung blessing ng Panginoon, na wala ng persecution, we live in a Christian country, even if we disagree with our Christian brothers. That the Lord has been with us. And ito yung, sometimes, this affects our obedience. Na hindi natin naalala how God has been good through us, to us, sa buhay natin. And so umagang ito, next please. So umagang ito, I encourage everyone to think of the things na nangyari in the past. To remember the most painful events sa buhay natin. Kung kailan tayo na-disappoint, kung kailan tayo nagkaroon ng hinanakit, and how the Lord has helped us, how the Lord has made us whole again. And for my final challenge, everyone, how are we following Christ? How can we obey the Lord God in our lives? May I request everyone to please rise. And let us pray. Our Father in heaven, we thank you for what you have done for our lives. Nagpapasalamat kami, Panginoon, that despite our disobedience, that sometimes our heart is not 100% committed to you at times, that you have been good to us, that you have still blessed us. And I pray, Panginoon, na yung iyong presence ay hindi namin ma-take for granted, na ang iyong pagmamahal sa amin ay aming masuklian ng pagsunod, na ang iyong grasya, Panginoon,
kami, Panginoon, basta-basta madala ng galit, na hindi kami basta-basta madala, Panginoon, ng aming mga masasamang ugali, but continue to transform us. Continue, Panginoon, na mamuhay ka sa amin. Na patuloy namin kayong nadakila sa aming puso, sa aming isip, at sa aming pagsunod, sa aming pagmamahal sa kapwa namin, sa aming mga ka-church, sa aming mga katrabaho, sa aming mga kaklase, mga kaibigan, sa aming mga kamag-anak, sa aming mga kapitbahay, sa aming mga kasulumuha sa daan. Panginoon, nawa ang presensya mo sa amin ay maranasan din ng iba. Lalo po, Panginoon, ng mga taong nangangailangan sa iyo. Na to lead us to people that needs you, Lord. Na naghahanap sa inyo. To open our hearts, Lord. To open our mind, Panginoon. Na to reach out, na hindi lang kami malimitahan ng kung saan komportable, kung saan kami ay secure, but help us, Lord, to reach out. Help us, Lord, doon sa mga na mahalin din, Lord, yung mga minamahal mo. Lord, guide us, Lord, and empower us with your presence, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Hihiling ko po ang lahat na manatiling sumayo, and let's sing our response. Draw me closer. Draw me
challenges, circumstances, Lord God, na dumarating sa aming buhay. The greater the storm, gaano kalaking problema man ito, Panginoon, that's the greater opportunity that we can rely on you, Lord God, that we can trust in your name. And Lord God, we thank you for everything, for your gift of grace, for your love for us. We thank you, Lord God, and we magnify your name. In Jesus' name we pray. Amen. Help us.
So sila Sister Nova at saka yung kasama natin sa bahay, doon sa kay Padilla, no? Ginigising si Padilla. Eh, ayaw magising kasi parang nag-inuman kasi naman. So, kaya ako mag-isa sa bahay, dahil ito, kasama ko si Rita. So, hawak-hawak ko, wala akong tigas, no? So, dilog-dog ko siya doon sa may malaking palangkana. No? So, ayun, no? Pero ang ano ko lang sa kanya, Lord, I know na you are in control, ha? Kung ano yung kalooban mo sa kanya. Kaya, no? Kaya sabi ni Padilla, nung nagpunta kami sa kanya, sabi niya, tama yung ginawa niyo. No? Talagang itugtog sa palangkana na malaki, no? So, purihin po Panginoon at ngayon po ay siya po yung nagsasalita sa atin. Amen. So, yun. Okay, so purihin po Panginoon. Still, matigas pa rin yung katawan niya. Amen. So, dami birthday ah. Birthday ni Daddy Lloyd, ha? Daddy Lloyd, Daddy Lloyd. And yours truly. Ano naman yours truly? Teka, yours truly, ginagamit na yung sa bar, di ba? Pag nagsulat ka na ng letter, yours truly, di ba? Ngayon, ginagamit din yan pala kapag may birthday ka. Okay! Saan yung mga birthday na celebrate natin? Alright, come on! Alright, amen. Okay, so yan, ha? Yan po, ikaw yung message. Happy birthday! Happy birthday! Hindi ba tayo nakasabay na ulit na kumain sa Paligway ni Mama sa midnight snack? Pero alam ko na hindi ka pa napabayaan na maging healthy at hindi magutom dyan sa Baguio. Ang prayer ko ay magkaroon ka ng partner sa ministry at sa buhay. So Dad, happy birthday again, Dad. Hindi mo matalo sa basketball. Pero, hindi kita matatalo sa pagiging faithful mo sa ministry. Ang prayer ko sa iyo, Dad, ay mas maging healthy pa, maalagaan, at makipaglaro ka pa kay Kapag may lagi may chikas, Happy birthday, Dad. Happy birthday, F. Bye-bye. ayan, kasi nag-prepare siya doon sa kabila, no? Ngayon din. Wala na? Sara. Ako kasi yung present. Good morning po sa lahat. Unang po sa lahat, happy birthday po kay ano mo na, kay Dave. Happy birthday! Ayun, we're having a
karunya yung binibigay niyo sa buhay namin. Kaya, the best God ang binibigay sa amin. Maraming salamat, Lord God. Maraming salamat sa amin. Amen. Okay, so, purihin mo ang Panginoon. Okay, kanya-kanya naman, tayo naman. Ikaw. Sige, ako muna nagsasama yung word. Ako yung nauna. Thank you kay Lord sa faithfulness niya. Sa buhay ko, pasalamat ako sa buhay mo ninyo lahat, sa akin. No? Na kayo ay naging blessing sa akin, sa church na ito, sa aking naging kababata, no? Sa mga pangalawang nanay ko na din, no? Mga pangalawang nanay. Kapasalamat ako sa Panginoon dahil ako ay may chance na makatrade din sa PBTS, and kapasalamat ako sa lakas sa pagsusustain niya sa akin sa pag-aaral, sa kahit malayo din ako dito, no, maraming tinuturo sa akin si Lord, at sa patuloy niyang pag-build sa akin, sa buhay ko, sa patuloy na pag-serve ko sa akin. Basta tingin ko. Napakabuti ng Diyos eh, no? Wala na daw napakabuti niya. May kapag sinanas na. Dalawa ko. 6th grade. Tumaas na ako. Salamat sa Panginoon sa mga taon. Sa itong pinagalaw niya. Napakabuti ng Diyos. Bring out Diyos. Okay. Ito na yung huli. Kasi ako yung huli. First si Brother Jim, ako yung tapos closing. So, salamat sa kabutihan ng Panginoon sa kalusugan, kakapatan niya. Sa ating pamilya, salamat sa mga nag-bumati online, yun ba yung video, at sa inyo lahat. At purihin po ang Panginoon na totoo yung sinasabi sa Bible, yung nauna na nahuli. Nahuli na. Kasi 6'2" lang ako, ito 6'3" na yun. Diba? Ang ganun yung tatlo. So, purihin po ang Panginoon sa kabutihan niya sa bawat isa sa atin. Amen. Okay, so ako masalamat din sa Panginoon sa buhay na kanyang ginagdag sa akin. No? Nalala ko dati, no, na akala ko nga noon, hindi ko na mabuhat yung building natin, no? Diba napansin niya dati, nung tayo sa Supreme Court, sinabi ng doktor, no? Something sa aking mata. So, that was almost 10 years ago, no? So, ulit ko Panginoon. Okay? So, okay. Okay, tanong tayo, di ba? Ha? Sumata na? Sorry. Ano mo, ganun na yung plan eh. Ganun na yung kailan, no? Masyado ng, ano yung repetitious, no? Paulit-ulit. Amen? Okay, so, okay, may tayo. Madalag, salamat Lord sa buhay ng aming mga birth children. Sa aking anak si Dave, salamat pag-ikat mo sa kanya, Lord. Patuloy mo sa gabayan ng pagdubayan, Lord. Use his life, Lord, for your glory. Maging sa kay Brother Noy, sa kanyang 63rd birthday, O God, patuloy mo na siyang ingatan at gabayan. Lord, continue, Lord, to use him for your glory, O God. Let your glory shine upon him, Lord, and fill him, Lord, with your spirit of fire, so
be able, Lord, to live a sanctified life for your glory. Maging si Brother Edward, continue, Lord, to bless him, and thank you, Lord, for his life. And Lord, we pray for your protection upon him, and use him, Lord, mightily, Lord, for the furtherance of your kingdom. Even me, thank you for you have extended my life. And Lord, we pray for the remaining days of my life. I pray, Lord, may your name be glorified, be magnified in always, knowing that I don't belong to myself, I belong to you, Lord. You both us, Lord, with the precious blood of Jesus. Amen. Amen. Praise God. Okay, so happy birthday sa atin. Okay, now, so sa ating announcement, some more. Huwag natin kalitaan ang ating Bible study, no? So, dito tayo lumalakas, no? Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, and then in prayer meeting, lalo na, no? We are coming to the very presence of God, and then, ano ba? Yung ating prayer and fasting, alam niyo po, kapag tayo nag-fast, lumalakas tayo, no? At nag-slim yung ating katawan, di ba? So, dati nakita niya, malaki ating matyan, no? So, ngayon, ini-increase. Ayan, no? And of course, no? Nakakapahinga yung ating mga organs, no? Kaya, very helpful to yung fasting, no? Lalo pa nag-prepare pa tayo. Amen? So, yun, no? Ano ba? Okay, mayroon tayong servant leaders mamaya, no? Okay ba? Pwede ba tayo mga 6, ganyan? Ha? Kasi pag-usapan natin sa next Sunday, no? Meron naman tayong monthly fellowship, no? Diba? Next week din eh. No? So pag-usapan natin, no? Mamaya. Pag-usapan natin sa ating doc, no? Online siya. So, kahit malayo siya, malapit pa rin. Yun. No? So, yun ang pag-usapan, no? Alright, no? So, 6 o'clock na yun, no? Okay. Teka. Ano pa po? Sige. Pa-pray natin. Meron pa tayo pa-pray? Wala na? So, buddy, wala tayo pa-pray? Ha? Gawin. Pray natin yun. Gawin. Ay, bukas pa ako. Pati si Dave, no? Si Dave. Mag-travel din sa mamaya, no? Babalik sa mga. Okay. So, ano kaya? Okay, itaas natin ating kamay. Shall we all stand? Father God, we thank you and we praise you, Lord, for your assurance, Lord, that you will never leave us nor forsake us, O God. Lord, thank you, O God, that you never left us, Lord, on the cross of Calvary. Lord, you endured the pain, and that excruciating pain of the cross, so that you may be able to set us free, Lord. Hallelujah. And to bring back in fellowship with you, and to restore you in your presence, to restore what the evil one had stolen from us, O God. Lord, I pray for your protection for Dave,
for your glory, O God. And Lord, I pray even for Sister Wilma, Lord, as she would undergo operation tomorrow, Lord. Thank you, Lord, for your assurance that you have said in your words, when you pass through the fire, you will not be burned. When you pass through the river, you will not be drowned, because I am the Lord, the God of Israel. I am with you always. Lord, I pray that you, Lord, bless Sister Wilma, protect her, continue to touch her, O God, in the name of Jesus, O God. And Lord, I pray that you continue, Lord, to bring healing upon her, O God, in the name of Jesus. As what you said, Lord, whatever we bind on earth will be bound in heaven, O Lord. Whatever we agree on earth will be agreed in heaven. Lord, we agree, Lord, today, that you will continue, Lord, to minister to her now. Lord God, in Jesus' name. Thank you for your assurance. You will be with us always, oh God. Hallelujah. In Jesus' name. Amen. Okay. Ngayon po, tayo, no? Please, if register, ay mag-report siya ng sandali. No? Sa aming financial status, no? Sa aming, yan, no? And just, tawagin natin si register. So, yan. Good morning po. So, ito po yung ating po summary of annual expenses for 2024. Nakikita po ba siya sa likod? Lakihan daw po. So, ito po siya for the summary of annual expenses po ng 2024. Nakasummarize na po ito, hindi po siya na para po ito sa buong taon na. So, ito po yung ano natin for the love gift po para po sa kay Pastor and for mga others po na ibigay po natin for yung year bonus, yung sa line offers, sa conventions, sa missions po. Yung may pastor po na, kung may pastor po is, umabot po siya for the whole 1 year po na 2024 is, umabot po siya na 100. Don't put ka. Hindi siya na ano. Hindi siya lumalaki. Yung para po yung pastor, yung love-gift po natin sa kanya for the whole year po. Umabot po siya na 182,000 po. Ngayon po yung love-gift po natin para sa kanya. Tapos po, parang doon lang po sa mga ibigay po natin ng year bonus. Yung para po sa light walker, para po sa convention. Umabot naman po siya ng 555.60 cents po. So, ito po yung dalawa na ito po yung binigay po natin para po kay Pastor at saka sa benefit po ni Pastor. Yung total po ng
Tapos ito rin yung sinama na rin po dito yung sa Limca na binabayad yung binibigay ko natin sa Limca. Yung binabayad, binibigay ko natin for Limca. Tapos doon po sa church rent po ng Southfield. Umabot po siya ng 24,630.71 po. Tapos doon naman po sa love gift, yung love gift po natin, ito yung mga nag-i-speak po pag Sunday, meron po tayo mga invited speakers. Minsan po yung mga other members na po na nag-i-speak po. Ang nabigay po natin para po sa ating mga love gift po ng Sunday speakers po natin is mabot po tayo ng 12,980.25. Tapos po, dun po sa medical assistance at saka yung mga burial po at saka benevolence po natin for the year of 2024 po, umabot po siya ng 13,700. Tapos ginawa po sa youth camp po, para po sa youth camp, yung mga nakapunta po ng youth camp, meron po tayo sponsoran. Ang umabot po sa sponsoran po natin is 7,785.17 po ang nabigay po natin sa kanila. Tapos po, doon naman po sa church cleaner, yung nag-release po ng church is nasa 500 pesos po yung nabigay po natin sa kanya for the whole year. 500 lang po yung nabigay sa church cleaner po natin. Kaya, ano po tayo? Tayo po yung mamaya mag-release. para tulong-tulong po tayo mag-release mamaya. So, doon naman po sa mga operational church expenses po natin, mostly po dito is, makikita po natin dito is for the RFID. Yung sa yung mission gas, yung weekly po ng RFID, yung weekly po natin na gas, umabot po tayo for the whole year na 17,324.90 pesos po kung taon po yun. Yung car vehicle, yung registration, maintenance, and repair po ng sasakyan, umabot po tayo ng 10,540 para po sa sasakyan, para po sa vida. Tapos umabot naman po tayo ng 2,000 pesos para po sa building, yung repair po, at saka sa maintenance. Kung matandaan po natin, last year po yun, di ba yung pumutok yung saksakan natin? Last year po yun. Tapos, sa Meralco, internet, dun sa tubig, at saka homeowners people, ilabot po natin kasi nakita po talaga ng kuryente. Umabot po tayo ng 59,329.64 cents po, yung inabot po natin para po sa Meralco. Tapos po, doon po sa church anniversary, ang inanong po natin is nasa 13,305.47. Hindi lang po yung church anniversary. Every time po na nakakaroon po tayo ng fellowship, doon na po siya papasok. Tapos po, sa mga church miscellaneous po natin na ginagamit, katulad po ng supplies ng church, yung isa, all po ng mga supplies, yung mga baso, mga plastic po na ginagamit natin for sa kain, yung mga equipment, xerox, yung mga kailangan po na yun. Umabot po siya ng 15,196.2 po. Tapos yung sa church annual na SEC at PIR registration po natin, umabot po siya ng 4,500 for the year of 2024. So in total po, ang expenses po ng church for the year of 2024 po ay tumatagintig na 411 and 25 250,000 po. So nag-ano po siya, medyo, ayun po nating expenses, medyo malaki rin po yung ating expenses. Kaya pa, so ito po yung mali. Sorry po kasi pag nasa computer ka, pag nakikita ko po siya sa screen, malaki siya sa akin. Pero pag nakita ko po siya sa ano. So ito po yung pasok po nung tithes and offering, yung
sa mission offering po natin ay patungkol po sa mga expenses po na breakdown ng expenses natin for the month. So pagdating po na, pag makikita po natin yung sabi nga nila, tabla-tabla lang. Pero yung sa January po, pumasok po na tithes and offering sa atin is 36,720. Yung expenses po natin is 36,720 rin po. Sa February ng 2024, pumasok po sa atin is 35,630. Tapos meron po tayong mission offering na pumasok na 560 po. Tapos yung total expenses po natin for that year is for that month po is 35,630 po. Tapos po, for the month of March, 43,590 po. Yung mga tithes and offering po natin, is meron po tayong initial offering na 1,520. Yung total expenses po natin for that month was 44,150 po. Tapos po, for April, nagkaroon po tayo ng tithes and offering na 31,110. Tapos meron na po tayong mission offering na 250. Tapos ang total expenses po natin is 32,630. Tapos po yung May po natin is nagkaroon po tayo ng tithes and offering na 24,130 for the month of May. Ang expenses po natin is 24,380. 80 po yung naging expenses po natin. Tapos yung for the month of June po, meron po tayo tithes and offering na 33,990 pesos. Tapos total expenses rin po natin, 23,090 po yung naging total expenses po natin. For the month of July, nagkaroon po tayo ng expenses na 36,000. Na tithes and offering na 36,020. Tapos yung total din po natin is 26,020 po yung total expenses po natin for that month. Tapos for the month of August po, meron po tayong 32,731. Ang total expenses rin po natin ay 2,731 po. Tapos yung for the month of September, ito po yung ating anniversary, nagkaroon po tayo ng total tithes and offering na 39,624 at 628, sorry po. Tapos yung total expenses po natin is 29,628. Tapos yung for the month of October, 22,641. Ganun din po yung ating expenses, 22,641. Tapos for the month of November, for the month of November na po, 28,738. Yung expenses rin po natin na pumasok is 28,738. Tapos yung for the December po natin na pumasok po for tithes and offering is nasa 44,892. Tapos ganun din po yung ating naging total expenses po na nasa 44,892. So yung total po nating tithes and offering na for the year of 2024 po is nasa 408,820. Tapos yung sa ating po mission offering is ang total po nyo for the year 2024 po is 2,130. Tapos yung total expenses po natin, yung pinakita ko po kayo ng breakdown is nasa 411,250. Yung po yung so break even po tayo for the year 2020. Salamatan po natin si Lord. Ayun po. Yung maliit naman po natin, yung current po natin is 10,317.66. Ayun po rin po yung maintaining balance po ng church po natin. So, ayun po yung 10,000. Yes po, maintaining balance po ito. Bawal po itong mabawasan. Bawal po talaga itong mabawasan. Kaya ipag-ulit po natin yung matagdagan. So, ayun lang po yung para po sa taon ng 2024 po. Yung complete report po, hindi ko pa kasi siya na-print. Pero next Sunday ko na po siya ipapag-print para may pa-skill ko na lang po dun po sa makikigamit alam ko na kayo mag-schedule kayo ito. So, ayun po yung buong report po for the year of 2024.
Amen. Palakpan po natin si Kuya Joel. Amen. Okay, tayo po ay tumayo lahat at manalangin tayo. Father God, with the love of God, the grace of the Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be with you both now and forever. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you. Oh, my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ears. Amen. God bless you. And we love you. Alright, tayo po ay pika-pika muna dyan. O, kapi-kapi. Ibigay. Pika-pika. Kapi-kapi. Yan. Okay, at habang natay natin ang ating tagapagturo